Hello mga kaibigan, mga kasangkayan, sa mga taga-probinsya, ang pagbalik ni Sardo. Mga kaibigan, ngayon, mayroon po akong kunting kalaman nga siguro makukunan nyo ng kunting aral, leksyon, kung lalong-lalo na sa mahilig magtatanim ng saging, kung paano magtanim ng saging o alagaan o ano ang dapat kung gawin. Simple lang mga kaibigan. Yung kahit hindi malaki yung plantation mo sa mga saging na tinatanim mo, basta inalagaan mo, tamang-tama na yon. Kasyang-kasya na sa pamumuhay mo. Ngayon, ipakita ko ang mga video ko at isama ko kayo sa mga video ko. Ito. Ito mga kaibigan ang kardaba. Tulad dito, bago ko lang tinatanim. Mga May, tig-init, Mayo. At ngayon, October na. Oo, salot sa hindi ito masyadong mataba kasi naanuhan ng init. At ito mga kaibigan, basta maalagaan to ng maayos, bubunga na ito this coming May. Umaabot na Mayo. Oo. Tingnan nyo, kailangan lang malinis yung ilalim oh. At kunin yung mga bulok-bulok bago ko lang tinatanggalan. Dito manirahan yung mga insekto. Oo. Maganda sana linisan palagi yung saging. Kahit yung kardaba na to, lumalaban to kapag hindi tinanggalan. Pero kapag tinatanggalan, yun ay lalong lumalaki yung bunga niya. Hindi katulad ng latundan na sensitive yan, na palagi lang lilinisan. Okay lang to, maglilinis ka kapag hindi, pakita nyo. Ito, yung distansya ko. Yun. Malapit lang kasi yung saha. Ito ba mga kaibigan, kapag lumalaki to, tanggalin ko at ilipat naman sa iba. Mag-iwan lang ng 2 o 3 saha. Huwag nang padamihin. Tulad dito. Oo. Yun. Malapit nang magbubunga. Ito. Oh. Sinasadya ko talaga yung magkalapit lang kay para yung saha kasi marami pa akong taniman dun sa itaas. Oo. Ito mga kaibigan oh. Ito yung panganay. 1 year na yan. Mga simula pagtanim ko, umabot na ng 1 taon. At pag umabot na ng 1 taon, ito yung mga saha niya. Yun, yung sumisibing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At pang siyam. Yun, pinotol ko kaagad. Kasi iniwanan ko na lang para hindi masyadong maghuot. Yun, ito ang bunga oh. Pakita ko. Doon sa likod. Doon. Yung isang bulig ng saging ay mayroong siping nga 10 to 11 to 12 pa. Depende. Yung primero, yung panganay ko pong tanom. Oo. Yun. At yung ginagamit ko, yung bird's manure. Alam nyo kung ang guano mga kaibigan. Tingnan nyo, ipakita ko sa inyo, i-update ko kayo kung paano ko patabaan ang guano. Hindi lang ito pang pataba, makatulong pa nga mamunga ng maayos at At ito mga kaibigan yung mga naipon kong mga damo sa saging na tinatanggal ko, yun. Ding segregate ko, gitapok. Kay may sikreto nito. Ito. Mag-ano ka ng mga kahoy, ilagay mo dyan, at sindihan, at magpausok, tabuna ng mga laya, at saka hilaw ng mga sagbot, at makatulong yan
sa yung saging mo ay magiging malinis at malayo sa sakit nga tinatawag o gunsalo o aguting. Makatulong yun yung usok. Kahit dalawang linggo, kada dua ka semana, gawin nyo yun. Kapag busy, isang buwan, pwede na yan. Yun, ito, doon tayo. Ito yun, yung mga kardaba ko. Ipakita ko sa inyo. Yun. Yung bulig. Yun. Kapag magbubunga na ang kardaba, mga kaibigan, ay magkwenta ka lang ng 5 buwan. Tapos, tumbahin mo na. Kunin at anuhin mo. Pwede ibenta, pang barbecue, at saka ginataan. Oo, yun lang kasimple mga kaibigan. At kapag magtatanim kayo ng saging, maghukay ka lang ng depende nga hindi siya matumba. Maganda sana kung kapag magtatanim kayo ng saging, maghukay at saka ilibing yung saha nga hindi siya matumba sa hangin. Oo, at kung mayroon kayong mga compost, yung sobra ng nabilad sa araw, yung mga animal manure, at saka yung iba, pwede nyo lagay sa ilalim. Pero dito sa taniman ko, sa plantation ko, hindi ako gumagamit ng yung compost. Giganamitan ko lang yung pag buhay na niya, mayroon na siya ng green ang dahon, ginagamitan ko yung guano, yung bird manure. Ipakita ko sa update kung paano ko itimpla ko sa saging tulad ng ginawa ko sa kayote. Oo. Daming kardaba yan. Daming kardaba. Oo. Oo, yun. Yun, hindi ko na tanggalan ng iba. Pero okay lang, lumalaban yung kardaba kapag hindi nilinisan. Hindi katulad ng latundan. Pero may mga latunda naman dyan sa baba. May mga latunda naman dyan sa taas. Oo, ipakita ko sa iyo yung mga latundan ko. Pumunta tayo doon sa taas. Ito mga kaibigan yung latundan ko. Oo, nilinisan ko. Ayun. Doon sa taas, mayroon pang plantation yan. Sa saging. Kunti lang yung tanim ko. Sabi ko na, kahit gamay lang ang tanom, basta inalagaan, ayos na yan. Suporta na sa mga pangailangan. Ito mga kaibigan. Ito doon. Ipakita ko. Doon sa boss. At sa sunod na video, i-update ko kayo kung paano maglagay ng makatulong sa pambubunga niya at pampanglusog at pagpausok. Salamat ho mga kaibigan sa pamanood ng video ko. Ito yung umahan namin o sakahan. Yun, saging pa doon sa taas. Oo. At sa sunod mga kaibigan, abangan nyo, mayroon po akong i-update nga kapaaya kung paano magpadami ng kapaaya. Katulad yan, oh. Hindi makita. Katulad yan. Daming hanga. Oo.
Okay mga kaibigan, salamat sa panonood ng video ko. At sa sunod, i-update ko kayo kapag mag magpataba na ako ng guano. Gamitan ko yung guano kay para makatulong sa hindi yung saging palaging lumalaki at yung bunga naman. Thank you mga kaibigan. Abangan nyo lang ang pagbalik ni Sardo.